Nag-walkout si dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos sa pagdinig sa kanyang bail petition sa Pasay Regional Trial Court kanina. Nainis kasi si Abalos nang payagan ng korte na tumestigo laban sa kanya ang dating Provincial Election Supervisor ng North Cotabato. Nakatutok si Mark Salazar. This is a grave injustice. I cannot continue hearing, what will transpire in the sham proceedings. Kasagsagan ng bail petition hearing kaugnay sa kasong electoral sabotage ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos sa Pasay RTC Branch 112 nang bigla niya itong layasan. Si Abalos umuwi pabalik sa detention facility ng Southern Police District kung saan siya nakadetain. Hinaharang kasi ni Abalos ang testimonya ni Attorney Yogi Martirizar, dating Provincial Election Supervisor ng North Cotabato. Naarmas daw ng COMELEC para pigilan ang piyansang hinihiling ni Abalos. Kung ma-present si Attorney Martirizar ngayon, the court will have to rule on the testimony of Attorney Martirizar based doon sa motion to discharge. Sa korte, 2 oras na sinubok pigilan ni Abalos makaupo si Martirizar na co-accused niya sa kaso. Ang argumento ni Abalos, paano siya ididiin ni Martirizar nang hindi niya nai-incriminate ang kanyang sarili? Nang hindi siya pinakinggan ng korte, nag-walk out si Abalos at sa labas ng korte, nagmaktol. Out of order po siya palagi. So there should be a orderly proceedings. So pinagbibigyan na lang siya ni judge pero inaabuso naman. Si Martirizar na may nakapaglahad na. Ayon sa kanya, April 30, 2007, sa isang meeting nila sa Davao, inutos ni Abalos ang 12-0 na panalo ng Team Unity. May sinabi pa raw si Abalos na ayaw kong mapahiya sa kumpadre kong si FG. Kasabwat daw ni Abalos ang ilang opisyal ng militar. Ipinakita rin ni Martirizar ang listahan ng ilang senatoriable ng Team Unity na pinaka-prioridad at ilang party list group. Ipinakita rin pati ang canister na kahoy na pinaglagyan daw ng 50,000 pesos na regalo umano ni Abalos sa kanya Pasko ng 2006. Sa mga puntong ito, bumalik ulit sa korte si Abalos mula sa SPD. Pero tuloy ang kanyang pagkontra sa testimonya ni Martirizar. Pakiramdam daw ni Abalos, mainit ang dugo sa kanya ni Judge Mupas dahil pinag-inhibit niya ito noon sa bintang niyang nanghingi ito ng suhol sa kanya. Terrible. I cannot understand. Alam mo? Ganyan yung decision yan. Ha? Bakit gano'n? Hindi ba? Ang pangit eh. Sakit ang ulo ko. Mahaba pa raw ang magiging testimonya ni Martirizar. Ito ang titimbangin kung papayagan ba si Abalos magpiyansa o hindi at kung papayagan ang hiling ni Martirizar na tanggalin na siya sa hanay ng akusado at gawing state witness. Kahapon, nakumbinsi na ni Abalos ang Pasay RTC Branch 117 na makapagpiyansa ng 2.2 million pesos para sa 11 counts ng electoral sabotage. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras.